Una, mag-open tayo ng Microsoft Word, piliin natin blank document, then punta tayo ng page layout, then sa size, hanapin natin ang A4 size, at saka dito naman sa orientation, naka-landscape dapat. Then punta tayo ng insert, ah, mag-insert tayo ng shapes, oval yung ating piliin. So, lagay lang natin dito sa gitna, siguraduhin lang na malaki tingnan. At katapos niyan, mag-insert ulit tayo ng oval, another oval. Okay, i-click lang natin yan. Then, dito natin ilalagay sa loob ng ating ginawang unang oval na shape. Okay, so, adjust lang natin to. Tapos, dito naman sa gilid. Yan, dahan-dahan. At siguro yung nasa loob siya ng ating ginawang oval. Tapos niyan, matapos nating ma-adjust at ma-center, punta tayo ng format. Fill, shape, then gawin nating puti. At ito namang malaking oval na i-click natin to, punta tayo ng format at sa shape na yung kulay niya gagawin nating black. Optional lang ang pagpapalaki ng oval dito, ano? Nasa sayo kung gusto mong i-adjust ang iyong ginawang shapes. Katapos niya, mag-insert ulit tayo ng oval na shapes, then ilagay natin dito sa gawin natin tong dalawang kopya. So, right click lang natin yan. Tapos, copy. Then, pindutin lang itong paste na to. Yan. Then, ilagay natin sa gitna. At punta tayo sa format. Palitan natin ang kulay ng ating ginawang maliit na oval. So, gawin natin puti or white yung kulay ng ating oval. So, punta na ng fill shape sa format at palitan. Katapos niyan, mag-insert another oval. So, mas maliit lang na oval ang gagawin natin dito, no? So, make sure na nandito sa pinakamaliit na parte. Now, dahan-dahan lang ang paglalagay nito para masaktuhan natin ang ating ginagawa. Then, lagyan natin sa format, fill shape natin, gawin natin black. Yan. So, ito pang isa, ganun din ang gawin sa una, fill shape, tapos change sa color sa black. Yan. Punta ulit sa insert shapes, triangle ang ating piliin. Ilagay lang natin dito, ano, para magmukhang ilong. Yan. Tapos, punta tayo ng format, shape fill, at gawin nating yellow ang kulay. Adjust nyo lang hanggang sa maganda ng tingnan. Tapos, shapes na naman. Tapos, piliin natin ang oval. No? Tapos, kapag napili na natin ang oval, ilagay natin dito sa dulo. Yan. Tapos, copy lang natin to. Right click copy, then paste natin uli. So, dalawa ang ating ginawa. Then, i-change natin syempre at aayusin. Change na naman to ng kulay. Gamit ang format, of course. So, adjust hanggang sa depende po kung okay nang tingnan. Punta kayo ng format, shape fill, at gawin nating yellow. At ito ring isa, ganun din ang gawin natin, ano? Format, shape fill, at yellow. Then, adjust na naman, depende po yun sa inyong style. Kung maganda ng tingnan, insert na naman tayo dito. Hanapin natin ang chord. Yan. Chord ang piliin natin. So, pag napili na, lagay natin dito, no? Yan. So, may idea na ba kayo kung anong gagawin natin? So, rotate lang ng konti, adjust. Yan. Kapag sa tingin nyo okay na, i-connect natin dito sa oval. Yan, ganyan. Tapos, punta tayo ng format, i-change natin syempre ang kulay. Shape fill at gawin nating black. Tapos, punta tayo uli sa format, din piliin natin ang shape outline, din no outline. Yan. Tapos, kapag nasit na natin yun, adjust na naman. Depende po sa style na gusto nyong gawin sa inyong digital art. Kapag okay na, mag-insert na naman tayo ng shapes. So, hanapin natin ang chord. Tapos, ilagay natin dito sa kabila. Yan. So, ganun din ang ating gagawin, no? I-adjust na naman. Then, i-connect.
Kapag okay na para sa inyo, punta lang ng format of course, then shape fill natin, black, then punta naman tayo sa shape outline, piliin natin yung no outline. At tapos niyan, punta na naman tayo sa shape, hanapin natin yung cylinder. So, nandito yun, ano? So, kapag nahanap natin ang cylinder, click natin yan, yan. Dito natin ilagay. So, adjust lang. Tapos, mag-insert na naman tayo ng another shape. So, oval yung ating piliin, ano? So, para makagawa tayo ng sombrero. Pag na-adjust na yung sombrero nyo, right-click natin to, then bring front, no? Okay, so ang gagawin natin sa sombrero natin ay i-click mo lang yung cylinder at saka yung oval mo. So, shift mo lang, then punta tayo ng format at i-group natin sila, no? Para makunik o maging isa at magmukha talagang sombrero. Yan, so na-group na natin. Pwede na natin to madrag ng sabay. Yan. Then, lagay natin dito. I-adjust lang, no? Rotate lang natin to ng kunti at adjust para magandang tingnan yung ating digital art na ginagawa. Okay? So, optional lang pag-arrange dito. So, nasa inyo na po kung anong style or saan nyo ilalagay yung sombrero nyo. At syempre, palitan na rin natin yung kulay ng ating ginawang sombrero. Punta lang ng format, shape fill, piliin yung puti at yun na. So, yun na pong ating digital art activity number 2. So, isisave na natin to. Punta tayo ng file, save as. Click natin yan, then desktop. O hanapin natin yung folder na ginawa natin. Then, isulat natin dito sa activity to. Then, hanapin ang folder natin na ginawa. In my case, nandito sa new folder. Open at saka save. That's it. Thank you.